Hi, Facebook friends. Good evening sa inyong lahat. Hi, nako. May nagtanong sa akin kanina. Kumbaga hindi ko siya kilala. Pero nagkikwentuhan kami, ganun. Kumbaga, namili kasi kami ng school supplies kanina ng mga anak ko para sa school kasi pasokan na. Tapos, merong kumpul na o grupo ng mga tao na nagkikwentuhan tapos nagtatawanan sila. Di na curious ako, lumapit ako. Nakikinig lang ako. Tapos may biglang nagsabi sa akin, "Oh kuya, total naman, naikinig ka." Nabuking kasi ko na naikinig sa kanila eh. Ikaw, ano opinion mo raw sa, ano, sa nangyayari sa political status ng Pilipinas? Sabi ko, ano ko? Kung ako tatanungin, simple lang. Yung mga senador, ang lalaki ng sahod. Yung mga congressman, lalaki ng sahod. Sipin mo, 10,000 daw. May nagsabi quote unquote, may nagsabi 10,000 a day ang sahod mo. Tapos nagagawa pa nung iba na gumawa ng mga butas sa batas para makapangurakot lang. Diba? Tinan mo yung flood control. Ako 30 years na ako nagsasuffer dito sa tinitirang ko na bumabaha. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kataas ang flooring ng garahe namin. Wait lang ah. Ayan. Nakikita nyo ba yan kung gaano kataas? Bubuksan ko yung gate namin ah. Ayan. Ayan. Ganyan kataas ang flooring ng garahe ko. Ganyan kataas. Nakikita mo yan. Yung paa ko pantay sa bubong ng kotse. Ganun kataas ang flooring. Kasi ganun kataas yung baha. Baha dito sa amin. Ganun baha. So nakita nyo na. Di ba? Proof yun. 30 years na ako kami na nagsasaper sa baha dito sa lugar namin. Well, bahain daw kasi. Talaga. Pero pagdating sa ibang usapin kasi yung baha eh. So ituloy natin. Tinanong nga ako nung grupong nagkikwentuhan na ano yung point of view ko sa mga nangyayari sa Pilipinas, sa political ng Pilipinas. Ako masasabi ko lang, ilan ang senador? 24. Sa ngayon, 22 lang sila. 300,000 ang isa. Multiply mo by 10. So, kung multiply mo yun by 10, 3 million. 300,000 times 10 is 3 million. Oh. So, merong ang 6,600,000. Kung yung sweldo ng mga yun kada buwan, ipapamudmud sa bawat bayan. Diba? Halimbawa, Apari. O, buwan ng January, yung sweldo ng senador, i-donate natin sa Apari. Sa February naman, doon naman tayo sa Hulo. Isipin mo, may 6,600,000 ka i-donate. Hindi pa kasama yung sahod ng mga congressman. O, yun nga lang, wala na tayong senador, wala na tayong congressman. Ngayon, kung itatanong mo naman, paano yung mga batas, ang konstitusyon ng Pilipinas ang isa sa perpektong batas o panuntunan ng batas. Hindi lang nai-implement lahat. At lahat ng penalties, bearable. Meaning sabihin na bearable, parang okay lang. Kung may pera yung makakasuhan, pwede siya mag-bail kasi may pera siya. Ganun, pero yung wala, kawawa. Gets mo? Itataas lang yung mga prices nun para maging firm ang implementation. Medyo mabigat dapat sa bulsa. Para lahat equal. Hindi kaya ng mahirap, hindi rin kaya ng mayaman abutin. Di ba? So, tapos kung meron tayong batas na gusto ipatupad, pagbotohan ng buong Pilipinas.
Imbis na sa balota, ang makikita mo, pangalan ng politiko, ang makikita mo dapat doon, yung batas na gusto mong mapasa. Di ba? Magandang idea yun, di ba? Tapos may isa lang na namumuno. Kasi pag ang daming namumuno, ang gulo, parang circus. May tumatumbling sa gilid. may merong clown sa tabi, parang ganun. Di ba? Di ba ay nagsasawa sa ganun? Yung political view ng Pilipinas, napakapangit. Pero well, wala eh. Wala tayong magagawa. Binoto natin yung mga yan eh. Hindi man ako bumoto, pero maraming bumoto. 'Di ba? So, nauupo sila. Sila yung namumuno. Hindi pa kasama yung pandaraya. 'Di ba? Yan ang ano ng Pilipinas ngayon eh. Trend. Wala tayong magagawa. Wala na tayong magagawa kasi ayaw nating kumilos at gumawa ng paraan para palitan yung mga yan. Diba? Kaya tis-tis muna tayo. Kaya sa 2028, mag-isip na tayo bago tayo bumoto. Bumoto uli sa kanila. Kasi paulit-ulit sila magnanakaw, paulit-ulit sila kumbaga yung mga Pilipino, pahirap ng pahirap. Yung dating may kaya, ngayon, nahihirapan na rin, nakakaramdam na rin ng hirap. Diba? Imbis na paahon tayo, parang pababa ng pababa eh. Kumbaga, ang isang tao, kahit na you want to make a difference, it's very impossible. Kasi ikaw gusto mo, siya ayaw niya. Parang Johari window. Na ito gusto, pwede. Dito ayaw, pwede. Parang ganun. Marami siyang butas eh. Na iba-iba ng pananaw, iba-iba ng Kumbaga sa kanta ng Tears for Fears, everybody wants to rule the world. Di ba? Yun ang politika sa Pilipinas. Excuse minum muna ako. Medyo natutuyan ako ng laway. O siya, wala. Ito lang. Na-share ko lang. Na-share ko lang muli. Pero magandang political view yun. Yung sahod ng mga senador at ng congressman, dahil wala naman silang mga magawang tama, ipamudbud na lang sa bawat bayan kada buwan. Ano ba? January, bigay sa apari yung sahod nila. 24 sila, siguro, 22, di may 6,600,000 ka na ipamimigay sa apari. Di ba? Next month naman, hulo. Kumbaga hanggang sa mula magkabilang dulo, bawat bayan, yung sahod nila, isipin mo, nakaupo sila 36 months. O di 36 na lugar yung pwede mong bigyan. Di ba? Sa tingin ko, walang magugutom na Pilipino nun. Di ba? Hihintayin mo na lang na mapunta sa area mo yung sahod nila. Mapapakinabangan pandirekta. Kasi ang nga pala, tawag nito, ang budget naman ng government, hindi yan pababa. Laging pataas. Dati million lang. Ngayon, billion. Tas trillion na ngayong 2026, di ba? Trillion na yung budget. So, baka sa mga susunod na taon pa, mga 2030, quintillion na yan. Quintillion na yung value ng budget ng Pilipinas. Imaginein mo yun. Lagpas ka na trillion, quintillion ka na. Di ba? Ganon ang trending ng Pilipinas. Kaya yung mga sahod ng mga yan, isipin mo, 10,000 a day. More or less daw, sabi. Kung ipamimigay mo na lang, tontuwa isang pamilya nun. Imaginein mo, ilan ba ang congressman? Hindi ko alam kung ilan sila kasi wala akong paki. Senador, narinig ko lang, 22 na lang daw yung natitira. Pero alam ko, 24 yata yan, 25, 26. Hindi ko alam kung ilan sila eh. Hindi ko sure. Kasi parang nakakasawa na makinig ng balita. Sipin mo, Binalita Express na, ibabalita pa ng Prime. O, di ba? Paulit-ulit, nakakarindi sa tenga. Nakakahilo, nakakalito. Pero actually, yun talaga yung purpose nun, i-divert
Yung isip ng tao sa ganito, sa ganyan, sa ganun, sino mali, sino tama. Waste of time nila yan. Pati yung time natin, mawe-waste dyan. Kaya ang the best, alisin yung dalawang sangay ng gobyerno na yan. Dahil ang laki ng sahod nila. Public service, pag nagserbisyo publiko ka, dapat wala kang sweldo. Labor of love dapat yan. Pagiging makabayan. Kaya subukan natin na ang pagtakbo sa public office, walang mapapala ang isang tao. Kung hindi gusto lang niya magserbisyo dahil sa yung puso niya ay malaki, tapos talagang concern siya, gusto niyang gumanda yung isang bansa, yung tipong wala sila mapapala, ewan ko kung may tatakbo dyan. Ewan ko kung magiging top 2 prime business pa rin ang maging politician. Negosyo yan eh. Number 2 ata yan sa listahan ng magagandang business. Go into politics. Magandang sahod, may kickbacks, at higit sa lahat, maraming benefits. So, hanggang ngayon na lang. Andito ulit ako sa headquarters ko, sa garahe namin. Hanggang dito na lang yung live view. Na-share ko lang kasi natawa ko sa experience ko kanina sa pagbili ng school supplies para sa mga anak ko. Well, salamat sa mga nag-view. Eto, hindi pagbablog. Public information lang na isang taong wala ring magawa. Papahinga lang. Salamat. God bless.